Ilabas ang inner lakwachera sa ating latest na larga. Sa inyo'y naghihintay ang kabusugan at ligayang walang humpay. Akyat in Batangas is? Panhek. Ganon in Batangas is? Gayon. Alika dito in Batangas is? Parnika. Bumaba in Batangas is? Pumunawag tayo. Nandito in Batangas is? Nandine. Ito in Batangas is? Ari po ang Ganito in Batangas is? Ay ganere. Mahal namin ang puntong Batanggenyo. Pinagmamalaki namin na re. Ngayong marunong na kayong magbatanggenyo, ituloy na natin ang pamamasyal dito sa Batangas. Ito ang tradisyonal na pagkain ng mga taga-Taal, ang taghilaw na bumibida sa kainang ito. Kaya yan ay naano ng mga taga dito sa Taalinyo ang taghilaw. Kasi yan ay nung araw walang ref. So kahit pag isang linggo siya, pang-ulam, paulit-ulit, painit-init lang, hindi siya napapanis. Inyo ay matitikman ang aming pinagmamalaki din sa Taal, Batangas, ang taghilaw. Iginisa sa mantika ang bawang, luya na pampatanggal ng lansa, at sibuyas. At pagkatapos po, ito po ang lumo. Crisp pa ho yung lumo. Pagkatapos ito na po ang pinakulo, ang pinalambot na mga bituka. Ang bituka ng baboy binudbura ng paminta at asin. Susunod na po natin ang atay ng baboy. Yan. Inilagay na ang suka. Pinakamaganda po, suka ng irok. Suka talaga yun ng Batangas. Idinagdag na rin ang siling berde. Tinakpan na ito at pinakulo for 30 minutes para manuot ang lasa nito. Ito na, pinagmamalaki naming taghilaw. Ay, hi, Mama Rahina. Hello po. Dahil hindi ako kumakain ng laman loob, nag-imbita ako ng titikim nito. Ang ating mga ka-good news na sina Ate Zeth at Ate Joanna Lu. Ayan, tikman nyo na po ang taghilaw. Mainit pa, muusok pa. Sige po, tikman nyo na. Tikman natin. Natikman mo na ba yan dati? Parang. Parang. Kamusta po? Masarap. Masarap po siya. Actually, pwede po siyang gawing bagay siya sa kanin. Tapos sa kanin din. Pwedeng ulam, pwedeng pulutan. Okay. Amoy pa lang parang... Excuse me po, pwede rin po yan palaman sa tinapay. Talaga ba? Ay, all around ano. Amoy pa lang parang medyo maasim yung amoy, ano? Opo. Saka... Hindi naman maanghang. Hindi siya malansa. Oo. Wala siyang... Hindi naman maanghang bilang madaming sili. Okay. Okay. Ito pong recipe na to, sariling recipe nyo. Hindi po. Ginaya ko lang sa mga tao sa unang panahon. Nagpalipat-lipat, nagpasalin-salin. So, nakuha ko rin. Wow, ito po talaga specialty ninyo. Isa sa specialty. Aba, Kasi okay. maraming specialty ang Batangas. Ang sarap ng taghilaw malalasap sa halagang 350 pesos na swak sa 4 to 5 persons. Miss, nakatulog ka sa biyahe. Nasaan na po tayo? Lipa na, te. Lipa? Sa Buendia lang dapat ako bababa eh. Okay, cut! Oh, acting na acting kami, no? Diba? Hindi po kami nasa totoong bus. Well, bus siya, pero itong bus na to, isang cafe. Ang galing, diba? Dito pa rin yan sa Batangas. Manong, para po! Bibili akong kape. Ang bus-themed na ito, bunga ng na-phase out ng mga bus ng may-ari. Last 2015, nagbigay ng policy si LTFRB na kapag 15-year-old buses na, hindi na siya bibigyan ng prangkisa. So, sa halip na i-keep lang siya sa garage or sa terminal, ginawa namin siyang coffee shop. Nag-start yung Cafe de Alps last 2016. Kakaiba yung bus, yung cafe namin kasi totoong bus talaga siya. Working, may makina, tumatakbo. Yung mga upuan na ginagamit namin,
upuan talaga siya ng tunay na bus. Ito lang naman ang kauna-unahang bus-themed cafe sa probinsya ng Batangas. So, itutour ko kayo dito sa kanilang bus coffee shop. So, ito ang kanilang coffee counter. Nandyan ang machine, ganyan. Meron silang cakes, desserts. At itong bus na to, double-decker. So, iikot muna tayo dito sa first floor. Kasi usually, may yung ibang mga ganito, yung bus na yung parang itsurang bus lang, pero hindi siya totoong bus. Ito, totoong-totoo siya. At may aircon, comfy yung seats. Hindi siya masikip. So, yung seat mo, para kang yung bus sa ibang bansa or parang ang feel niya yung parang nasa train ka sa ibang bansa, yung may paganyan, may pa-table, o di ba? Yan. Maganda yung interior, maganda yung kulay, very pastel. Let's explore their second floor. Tao po. Ito naman, kung dalawa lang kayo, meron din silang ganito, meron din silang space for you. If you're alone, or if you're with a friend, o dito kayo. Ang cute, parang ang first class na upuan. Very bus. Pero nakakonect siya sa labas. So, pwede kang, kung gusto mong outdoor, meron din siyang space for you. Diba? Ang cute. Ngayong tapos na ang aking bus tour. Time for a coffee break. Umaarangkada ang cafe na ito from 3 p.m. to 12 midnight. Kubaw. Dalawa na lang, aandar na. Kubaw. May work or klase kinabukasan? No problem. Dahil kaya ng balika ng Batangas Escapade na puno ng masasayang pasyalan. At dahil na-inspire ang biyahe kong ito ng unboxing video ng cute na batang Batanggenyo, dito rin magtatapos ang larga ko. Okay, uwi na akong QC. Ay, may pa-something. Alay, ano kaya, Ire? Ay, naku po! Panyulaang! I love it! Ito pa souvenir. Dadaling ko to sa QC.